Sawasdee krap. Good evening, everyone. This is Brother Mardon from Bible Baptist Christian Church, Chonburi, Thailand. And it's really a great blessing. So good evening. And dyan sa Iloilo, good evening. Kung nagapamati dyan, kapamati dira ang mga family ko, family Pantonial and Praga, and the rest ng mga pamangkin ko. So good evening sa inyo dyan. And okay, so feel free, pwede kayo dyan mag-comment if you have some, pag meron kayong mga prayer requests, you're very much welcome. I-type nyo lang dyan because we will take note all your prayers. So thank you for all the my family, to all my family there. Lahat ng mga pamangkin ko dyan sa Barotac, hindi ko na kayo lahat na ma-mention. But I thank the Lord for the opportunity that we can, I can share to you also, not only to all my friends and to all the people out there, and also to you. I can reach you out through this live streaming. So to God be the glory that in all our friends, even my family there sa Negros, good evening sa inyo, and to all the brethren here in Thailand, good evening po, and to all the people that can be reached by this ministry, the ministry to the uttermost. You're very much welcome to all the people that are listening right now all over the world. Amen. So to God be the glory. Okay, so if you have no more prayer requests, before we listen to the special number, meron tayong special number. Let us pray first. Heavenly Father, I commit everything to you tonight. Our Bible study, oh God, forgive me, Lord. Forgive all our sins. I pray, Father, that your Holy Spirit will give us, Lord, the wisdom and guide us. I pray, Lord, that your mercy and grace be upon us, O God, this evening. Lord, bless us, and I pray, Lord, that you give us the message and revive us tonight. Revive our hearts. And I pray, Lord, that you give us the blessings tonight through your word. Even me, Lord, use me as a mouthpiece, that to be a blessing to your people. In Jesus' name, amen. Okay, so bago tayo mag-simula ng ating Bible study, pause for a while and listen the very blessing special number. So makinig muna tayo. All right, so praise God. Thank you for that wonderful and beautiful special number. Okay, so friends, my family, and all our brethren, if you're listening right now, if you have your Bible, meron kayong dyan Bible, you can read together with me. Buksan po natin sa Roma chapter 6. Basahin natin isang verse lamang sa verse 23. So this is a familiar verse, and most of the people are familiar with this verse. Romans 6:23. I will read, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord." Let us pray one more time. Heavenly Father, guide us, Lord, as we ponder upon thy word, O God. Reveal to us what your message to us. And as we dig deeper, O God, in this verse from Apostle Paul, I pray, O God, that your name will be glorified. In Jesus' name, amen. Okay, so
the penalty of our sin. Okay, ito yung pag-aral natin ngayong gabi. Actually, marami ng mga beses na narinig po natin ng topic na ito. So I want to make it clear, gusto ko lang ma-clear sa ating lahat, mga kababayan, my friends, that klaro po, it's very clear here that Apostle Paul said that the wages of sin is death. Yung bayad ng sala ng mga kasalanan natin ay yung kamatayon. So before I proceed, I will explain to you that the two types of death. The first one is the physical death, and then the other one is spiritual death. So ano po yung tinatawag na physical death? Of course, lahat tayo ay maka-experience na mamatay. We don't know when we gonna die. Hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin ng ating mahal na Diyos. We don't know when we gonna die. Is it next month? Is it next week or today or tomorrow? Next year? We don't know the exact date when we gonna die. Hindi po natin ma-predict. Only God knows kung kailan tayo niya kukunin. At ang isang uri ng kamatayan ang tinatawag na spiritual death. So ibig mo bang sabihin pag magtanong ka sa akin, namamatay ka pa ulit? Yun ang tinatawag na spiritual death. Yun yung masaklap pag hindi ka ready at hindi ka nakapag-prepare and you have no relationship to our Lord Jesus Christ, pag wala kang Diyos sa buhay mo at wala kang Jesus sa buhay mo at hindi mo na-expect that mamamatay ka, you will experience spiritual death. Kasi ang sabi ng Bible, pag yung pangalan mo, kasi balang araw may tinatawag na Great White Throne Judgment, kasi lahat ng mga tao titipunin yan. Yung lahat ng mga tao na hindi namatay kay Kristo, ibig sabihin ko na namatay sila, na nireject nila si Jesus, namatay sila na ayaw nila makinig sa Diyos. Yun yung tinatawag na Great White Throne Judgment. Lahat ng mga namatay na walang Diyos sa buhay nila, titipunin yan sila. Yung tinatawag na Great White Throne Judgment. At sa panahon na yun, ito na sinasabi ng Bible na for the wages of sin is death. Yung ibig sabihin dyan ng Bible, yung spiritual death. At saka doon sa langit, bubuksan yun yung libro ng buhay or book of life. Pag according sa Bible, pag hindi nasulat yung pangalan mo doon, doon ka pupunta sa impyerno. Or yung napakainit na lugar. But simple lang mga kapatid, ngayong gabi, gusto ko kayo i-warn, gusto ko kayo i-encourage na yung regalo ng Diyos is very clear dito sa verse. The phrase dito, after nang sinabi dito na for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. So praise God, no, yung Diyos hindi siya dati sa yung nangyayari sa Old Testament. Because of the grace of God, sa awa ng Diyos sa mga tao, binibigyan pa rin tayo niya ng pag-asa.
Buti nga hindi tayo nakaranas ng ano no, ng great flood during sa panahon ni Noah, 'di ba? I hope and I pray mga kapatid na maintindihan po natin. So before that, I know na hindi naman tayo perfect. Masasabi mo sa akin na brother, hindi naman tayo perfect. Of course, lahat tayo merong nature. O kung sa Ilonggo pa meron tayong kinaiya. But yung gusto ng Panginoon sa buhay natin na dapat mamuhay tayo ng naaayon sa kalooban niya. Kasi pag seryoso ka na magiging Lord and personal Savior mo si Jesus, mawawala talaga yung gana mo sa mundo. At sa lahat ng mga bisyo, mawawala talaga yung gana mo. Isa lang na sinasabi dito sa Bible na ayaw ng Diyos. Example sa Ephesians 5:18. Efeso chapter 5 verse 18, sinabi diyan, we are told do not get drunk and wine. So very clear na sabi ng Diyos, do not get drunk. Hindi tayo magpahubog sa sa liquor. 'Di ba? Iba naman yung wine na walang alcohol. That's why maraming crime o iba't ibang uri ng crime nang dahil sa alcohol. Nag-aaway, nagpapatayan because the Spirit of God is not there. Amen? Another one na sinabi ng Diyos sa Isaiah 5:11 says, who to those who run after their drinks? Amen? Isa pa, Titus 2:3. The older women are warned not to become slaves too much wine. Drunkenness itself is a sin. Yung sa Ilonggo pa, hubog-hubugan ay kasalanan. And drunkenness also leads to other sin. That's why pag influence ka ng alcohol, diyan papasok yung demonyo. Di ba? Babasahin ko ulit here. Ephesians 5:18. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Dapat, sabi ng Diyos, dapat mapunaan kita. Mapuno po tayo ng Espiritu ng Diyos o Holy Spirit. Kasi pag andyan yan yung Holy Spirit sa buhay mo, siya yung magbibigay sa iyo ng ligaya. Hindi ka maboring sa buhay mo, Kristiyano. Amen? Isa pa, in Proverbs 20 verse 1, wine is mockers, strong drink, and raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Amen? So, balik tayo dito sa ating pag-aaral na yung kasalanan, mga kapatid, ay gumagawa talaga yan ng consequence. Amen? That is number one na dapat natin matutunan, mga kapatid, that yung kasalanan ay nag-degenerate ng yung sin pala nag-degenerate ng cursed. Sorry. So that is sin, mga kapatid. Let us look sa consequence ng kasalanan. Itinatawag to na generational cursed.
Okay? So the consequence ng kasalanan, this kind of curse is bad anytime, but it is especially bad at this moment sa ating present times when potential is all around. So nagde-generate talaga ng problema yung kasalanan na ginagawa mo. Nagde-generate talaga yan ng curse. Halimbawa, pag meron kang asawa, meron ka pang ibang inaasawa, so it generate curse sa family mo. Or meron kang ginagawa na hindi maganda sa buhay mo araw-araw, magkakaroon talaga yan ng problema sa buhay mo, mga kapatid. And even yung kasalanan na ginagawa mo ay minsan hanggang sa anak mo, magsa-suffer pa rin yung anak mo dahil sa alitan niyo sa kapitbahay mo or sa mga matagal mo na nakaaway ng dahil sa kasalanan na ginawa mo. Amen? Even until your next generation ay talagang magsa-suffer sila. Ano sabi diyan sa Old Testament? Deuteronomy 5:9. God declares, I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for sin of the fathers to the third and fourth generation of those who hate me. Even sa Old Testament, kasi yung mga Israelites, may iba silang ginagawa or may iba silang sinasamba na Diyos at nagsasamba sila sa mga idols. That's why sabi ng Diyos diyan, I am a jealous God, punishing the children for the sin. Kasi during that time sa Old Testament, sa Bible, yung history diyan, yung mga Israelites, nung nagtalikod sila sa Diyos, sumamba sila sa mga Diyos-Diyusan at gumagawa sila ng karumal-dumal na mga kasalanan. And God hate that. Na jealous yung Panginoon pag iba yung sinasamba. Di ba? Na jealous yung Panginoon. So, Deuteronomy 28 verse 18. Sabi dyan, he says, the fruit of your womb will be cursed. This is speaking about children. Amen? Kahit yung hindi ka makaanak, no, it's a part of curse. Deuteronomy 28:32. Basahin ko dyan, your sons and daughters will be given to another nation. You see, you've seen. Okay, next verse. Basahin ko ulit. Verse 32. Your sons and daughters will be given to another nation. You see, you've seen, but your sons and daughters will be given to another nation. Wow, yun nangyari sa Israelites before. Nang dahil sa ginawa nilang kasalanan. That's why sa history, yung mga kalaban nila, pinaubaya sila ng Diyos sa mga kalaban nila. Dahil nagtalikod sila sa Diyos eh. So in application mga kapatid, basta sinusuway mo ang gusto ng Diyos na gawin sa buhay mo, expect mo talaga yung mga consequence. Amen? Not only ang consequence na habang buhay ka, maraming problema talaga na darating sa buhay mo. Lahat tayo maka-experience yan. But mas worse, yung magiging problema mo kung wala ka sa Diyos.
Amen? Kahit may Jesus ka sa buhay mo, hindi naman tayo exempted nga hindi tayo magka-problema, mga kapatid. Kahit sa present times, yung Diyos natin hindi naman nagbabago eh. Yung Diyos sa Old Testament at sa ngayong sa New Testament, sa present time, sa ngayong panahon, hindi naman nagbabago yung Diyos. God never change today and forever. Ganun lang yun. Kung anong sinulat niya sa kanyang salita, sa kanyang banal na salita, yun talaga yung mangyayari. If hindi ka makinig sa Diyos, patuloy mo ginagawa yung kasalanan na ayaw ng Diyos, you have the penalty of sin. Yung maganda lang, mga kapatid, pag meron kang Jesus sa buhay mo, pag may problema ka, may katuwang ka, may nag-help sa'yo pag anong problema mo dyan. Kung sa Ilonggo pa ang mga kinawad doon, hara ang Ginoo hara sa imo, mag-help sa imo, mag-provide sang needs mo. Pero pag wala ka Jesus, wala ka Kristo sa kabuhay mo, pagdating ng mga problema, ang hirap talaga. Ma-experience mo yung curse ng Diyos sa buhay mo, ang bigat. And yung masakla pa, yung sinabi sa verse na binasa natin kanina, for the wages of sin is death. After na mamatay ka, ma-experience mo pa yung pangalawang kamatayon. Ikaduwang kamatayon. Amo nang ginatawag na spiritual gift as spiritual death. Amen? Hindi na yan regalo, penalty. Pag yung pangalan mo wala doon sa book of life, doon ka pupunta sa impyerno. Sobrang init doon. Amen? So this is a reminder to all of us, mga kapatid, na hindi natin ibaliwala yung banal na salita ng Diyos. I want you to be ready, my friends. I warn you, mga kapatid, even my family there sa Barutak, sa Iloilo, I want that all of us, we will see each other in heaven someday. Magkikita tayo doon. Is our chance tonight na mag-reconcile tayo sa Diyos. Ipagkaloob na natin yung buhay natin sa Diyos. Ibigay na natin lahat yung mga problema mo dyan, yung concern mo, ibigay mo sa kay Jesus. Kasi pag andyan na si Jesus sa puso mo, sa buhay mo, as your Lord and personal Savior, after mo mag-pray, siya na bahala. Siya na mag-help sa'yo kung ano yung mga problema mo na ginadala. Kasi minsan, ini-hate mo yung Diyos pag may mga namatay sa ating family. Kasi pag naintindihan mo yung banal na salita ng Diyos, yung sa Bible, lahat talaga tayo mamamatay. Hindi naman yung katapusan, pag mamatay ka dito, hindi yan katapusan ng buhay mo. You have the new life. Kung meron kang Jesus sa buhay mo, you have the new life in our God, the Father in heaven. Yun yung pinaka-the best. Kasi, mga kapatid, pag maintindihan mo talaga, hindi ka mag-worry. Na yung buhay natin dito ngayon, isa temporary lang, isa temporar. Yung katawan natin, dito magtatagal. Dati, cute ka, ang gwapo mo, o maganda ka, pero tatanda ka pa rin. At hindi tayo magiging permanent dito sa mundo. That's why, mga kapatid, is the best chance tonight that we can reconcile to our God, the Father in heaven. Paubaya mo, surrender your life to our Lord Jesus Christ, mga kapatid. If I were you, mga kapatid, this is the best chance that you will go
and surrender in prayer, surrender your life to God, is the best chance mo na mag-pray ngayong gabi at ipaubaya mo yung buong buhay mo kay Jesus. At ipag-pray mo na patawarin ka ng lahat ng mga kasalanan at mamuhay ka na ayon sa kalooban ng Diyos. At magiging banal ka. At yung Panginoon maghugas ng lahat mo ng kasalanan. Amen? Kasi yung Diyos, pag lumapit tayo sa Kanya at maghingi ng kasalanan natin, patawarin yung kasalanan natin, ang Diyos naman ay mapagmahal and patawarin tayo ng ating mga nagawang kasalanan. I hope and I pray mga kapatid, brethren, even my family there in the Philippines, if you are listening right now, this is a very important that we need to have a personal relationship sa ating Panginoong Hesus. Kasi hindi mauubos yung konsekwensya ng kasalanan na ginagawa mo araw-araw. Hindi mauubos ang problema. But I want to make sure mga kapatid sa gabing ito na magiging ready po tayo. Anytime, kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Na yung importante talaga, yung pangalan mo nakasulat na sa Book of Life. Amen? A very simple message tonight to all of us that we make sure that before we gonna die, we make sure that we have Jesus Christ in our life. So what are you waiting for, mga kapatid? This is the best chance tonight that we come to our Lord Jesus Christ and make Him as your Lord and personal Savior in your life forever. Amen? Let us pray. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, that we ponder upon thy word. Lord, I pray that your word, oh God, will be a great blessing sa mga nakikinig ngayon. And have the power and you have the message to all of us. In Jesus' name, amen. Okay, so thank you for being with us tonight. All the people that are listening right now in all over the world, in the Philippines, especially there sa Barutak Viejo. Good evening sa inyo dyan ulit. Sana makikita tayo next year as I have the vacation. So, dadaan ako dyan sa Barutak. So, hindi pa ako nakapunta dyan. Okay? So, even to all our friends here in Thailand, God bless, and I hope and I pray that God is really has the message to us in our discipleship group tonight, and God bless us. Amen? So, to God be the glory. Before tayo mag-close, let us listen once again the special number. Good night and God bless. To God be the glory. Sawadee krap.